No? Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kahapon po kasi, alam naman po natin na si Sara Duterte po ay hindi umattend sa budget hearing. Pero mga kababayan, ang pinakamalupit kasi dito mga ka-Streetwise, no? Tatanggalin muna natin to. Ang pinakamalupit kasi dito mga kababayan, mukhang magkakaroon po ng kaso si Sara Duterte ng graft. And actually mga kababayan, ano to mukhang may grounds talaga ito . So tingnan niyo to sabi dito, nakuha ko to sa Abante . Okay. VP Sara, swak sa graph kapag di na ipaliwanag ang Intel funds, di ba? DepEd expenses. So ngayon mga kababayan, alam naman po natin na na-flag po si Sara Duterte regarding po sa DepEd at saka po sa confidential funds. At ngayon mga streetwise, no, kung hindi niya po ito mapapaliwanag, so pwede po ito maging grounds para po makasuhan si Sara Duterte, di ba? Para makasuhan si Sara Duterte sa kasong graft. At alam naman po natin na yung kasong graft mga kababayan ay posible po yung maging impeachment. Di ba? O sa Iloilo po ako. Since 2019 na sa Iloilo na po ako nakatira. Okay, so sabi dito posible umanong maharap sa kasong graft si Vice President Sara Duterte kapag nabigo itong ipaliwanag ang ginawa nitong paggasto sa Intelligence Fund at pondo ng Department of Education na kinakustyon ng COA. Ayon sa House Majority Leader at Zamboanga Representative Manuel Jose Dalipe, bilang opisyal ng gobyerno ay mayroon dapat pananagutan sa paggastos ng pondo ng bayan. Okay, more than just allegations of mismanagement, she may be held liable for possible violation of anti-graft law if she not adequately explain and justify the adverse findings, and if the COA does not accept her explanation and justification. Okay. So ngayon mga kababayan, alam nyo, ito mahihirapan po si Sara Duterte na ipaliwanag yung confidential fund na yan. Naniniwala ako doon. So, tingnan natin to okay, hanapin muna natin dito Circular number. Okay. Circular number 2015-01 yan -01 ba yun? Hanapin natin Ito ito yun. Sakto. Ito mga kababayan. Share ko lang muna Share muna natin to. Okay. Ito yung sinasabi ko Akala kasi ng mga DDS, no, hindi big deal itong ginawa ni Sara Duterte. Sobrang big deal nito mga kababayan. So ito yung Joint Circular Number 2015-01. So ibig sabihin nito mga kababayan, ito po yung ito yung guidelines. Teka lang, Okay, guidelines on the entitlement, release, use, reporting, and audit of confidential fund and or intelligence fund. Okay. So ngayon mga kababayan po kasi, yung paggastos po kasi ng intelligence fund at confidential funds, meron pong guidelines yan. At ito nga po yung Circular number 2015-01. So ngayon, ang problema ni Sara Duterte, nung pinasa niya po yung audit nung 2022 sa confidential fund, di ba? Hindi po siya sumunod sa guidelines. Hindi po siya sumunod sa guidelines mga kababayan. At mga ka-streetwise, no, medyo mahaba kasi itong guidelines ito at na-content ko na rin. So yung guidelines po na yun mga kababayan, ito po ang dapat na sinusunod sa paggastos po ng confidential fund. And actually mga kababayan po, yung confidential fund po kasi, dapat po ginagastos po yan sa pagbili po ng mga intelligence report o pagbili po ng mga pabili o ang gastos ng mga intelligence. For example, meron kayong tinitiktikan, meron kayong pinibantan. Siyempre, kailangan nyo ng informant. Di ba? Kung meron kayong informant, kailangan nyo itago. So, panggastos din po yan sa mga warehouses o kaya safe houses. Di ba? Para itago nyo po yung informant. Ganyan po talaga yan. Ganyan po yung confidential fund.
At mga ka-streetwise, no, ginamit po ni Sara Duterte yung confidential fund sa tree planting, libreng sakay, feeding program, pati laptop ng kababayan. So doon pa lang mga ka-streetwise, no, naniniwala po ako na mahihirapan si Sara Duterte na i-justify yung confidential fund po na yan kasi nga po, una pa lang mali na yung pagpasa niya ng report sa COA. Di ba, for example, sinabi ni Duterte na yung confidential fund na ginamit niya sa feeding program. So paano mo i-justify yung feeding program sa pagpapabili ng independence, ng intelligence? 'Di ba? So medyo medyo mahirapan siya dito. So, maaga yung live ko kasi hindi ako nakapag-live kahapon. Continue pa natin, sabi pa dito. Okay. Nihimok din ni Dalipin na bilis-bilisan ang paggawa ng pinal na report na nito kaugnay ng kinukustyong paggamit ng pondo. So pakibilis-bilisan po para ma-file na po yung kaso ni Sara Duterte at impeach na itong Bruhilda na to, no. Sa pagsusuri ng COA sa paggamit ng pondo ng DepEd noong 2023, naglabas ito ng notices of suspension sa ginawang paggastos ng 10.1 billion notices of disallowances sa paggastos ng 2.2 billion pondo at notices of charges sa 73 million dahil sa hindi pagsunod sa mga nakatakdang pamantayan. So bukod po sa confidential fund, 'di ba? Meron pa siyang problema dun po sa 10.1 billion. 'Di ba, disallowance. We recommended and the management agreed to cost the immediate settlement of the suspension, disallowances and charges in accordance with the reverse RRSA. So rules and regulation on settlement of accounts, sabi ng COA. Okay. So ngayon mga kababayan, mga ka-streetwise, una sa lahat, si Sara Duterte po, wala po siyang immunity. Di ba pwede po talagang kasuhan si Sara Duterte ng graft? Hindi po siya katulad po ng presidente kasi yung presidente natin mga kababayan, hindi mo pwede kasuhan ng hindi mo pwede kasuhan ng kahit ano. Kasi meron siyang immunity. Pero si Sara Duterte mga kababayan, sabi nga dito, no, BP has no immunity from suit. Lawyers agree. So wala po siyang immunity. So pwede po siyang kasuhan ng graft. At pag nakasuhan po siya ng graft mga kababayan, ang kasunod nito po, impeachment na. So, makita natin dito no, sabi dito. Okay. Ito po yung mga yung mga impeachment cases na pwedeng i-file kay Sara. Una-una, bribery. Okay, so medyo mahirap patunayan yan. Bribery, graft and corruption. Di ba? So graft and corruption, betrayal of public trust, di ba? So ngayon mga kababayan, swak sa banga po talaga mga ka-streetwise. Pag si Sara Duterte po ay nakasuhan po ng graft, pasok po talaga sa banga yung impeachment niya. Sure po yan. Di ba? At ngayon mga kababayan, no, alam niyo kung anong nakakainis dito? Imbis po na sagutin po ni Sara Duterte yung mga allegation laban sa kanya, ang ginawa niya nag-counter punch. 'Di ba? Yun nga lang yung pag-counter punch niya mga kababayan, hindi po umepekto. Ito sabi niya dito, tingnan niyo Ko Bratinella o spoiled brat. Ano to na-content ko to kahapon sa airport, pero balikan natin para make natin na maayos. Sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin. Yan. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, wala kang experience kasi wala ka palang alam. Yun lang yun pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, alam nyo, no, kahapon kasi nasa airport ako medyo hindi ko siya na-gets
So ngayon, medyo nakuha ko na siya ngayon. So ngayon, mga streetways, no, yung sinasabi dito ni Sara Duterte, totoo naman yun, na ang magbibigay po talaga ng pondo sa DepEd is yung Congress. Aprobahan po yan ng presidente. So syempre mga kababayan, no, yung mga congressman po, nagbigay po ng pondo kay Sara Duterte at nag-approve ng pondo niya, lalapit yan kay Sara Duterte na, Sara, baka pwede mo namang unahin yung distrito ko para patayo ng classroom. Ganun lang kadali yun, Sara Duterte. Ganun lang yun. Natural. Ganun yung sistema po sa atin. Bulok na sistema po yan. Hindi bawal, pero medyo naman talaga. Pero ganun talaga nangyayari sa atin. Di ba? Nagets nyo, di ba? Nagets nyo, no? Siyempre, sa DepEd, hingi ng pondo. Siyempre, apurbahan ng mga congressman yan. Tapos yung mga congressman, mga kababayan, lalapit sa DepEd yan. Lalapit sa DepEd yan, oh, Sara, na-approve namin yung pondo mo. Baka pwede una yung distrito ko kasi kulang ng room. Di ba? Tama, di ba? Ganun lang yon. Yun nga lang si Sara Duterte, medyo nagulantang kasi nga tanga eh. Walang alam eh. Teka lang, bakit ganito? Teka lang, bakit ganito? Ba't lumalapit sa akin yung mga congressman? Well, mga kababayan, kahit anong hingi sa'yo ng mga congressman, ang masusunod dito, ikaw pa din. Kasi nga, ikaw yung DepEd secretary. Di ba? Ganun kasimpleng bagay, Sara Duterte. Hindi mo kayang madesisyonan. Di ba? Natural yun, mga kababayan eh. Di ba? Bulok na sistema na yun ng Pilipinas, hindi siya bawal, pero ganun talaga nangyayari talaga doon. Ay, tanga talaga to, no? Tapos ayun ang nirereklamo mo. O ngayon, nagbigay na ngayon ng proposal yung mga Congress na ito yung gawin mo. Mo, sinunod mo yan. Bilang DepEd, dapat ikaw ang masusunod, hindi mga congressman. O tama, Dani, ganyan talaga eh. O, kahit anong sa ganyan, di ba? I scratch your back, I scratch mine, di ba? Gaga talaga, no? Kapon kasi, no, hindi ko masyadong nag-gets to eh, kasi nasa airport ako eh. Pero sige. Ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So ngayon mga kababayan, tingnan nyo to ha. Pakita ko sa inyo to. Balik tayong Google. Gago talaga to, no? Ang dami mo naman pwedeng ireklamo sa Kongreso. Ito pa talaga yung reklamo mo, no? May na talaga utak mo eh. So, tingnan nyo ha. Sara, hindi, Google tayo. Google muna tayo para maganda. Okay. Sara, hindi, DepEd, Classroom. 2023, no? Tama ba? 2023. Ayan, no? Oh. Oh, tingnan nyo ha, dahil sa katangahan mo, no? Sara Duterte led DepEd built only 192 of 6,300 classrooms in 2023. 23 yan, COA. May ads kasi. May ads eh. Tanggalin natin yung ads. Baka sabihin nyo, binobola ko kayo eh. Sana yun? Saan yung cruiser? Oh, 2023. O, di ba? Ayan, lakayan natin. Di ba? Oh. So, ngayon mga kababayan, nagbigay, sige, sabihin na nga natin, na nagbigay yung mga congressman at sinunod mo yung gusto ng congressman sa classroom. Bakit hindi mo pa rin ginawa? Di ba, tinan mo kung anong klaseng kagaguan itong ginawa mo Ang target mo, 6,300 na classroom. Pero ang napagawa mo lang, 192. Ganyan ka kabobo. Tapos ngayon, ang gagawin mo ngayon, magrereklamo ka sa mga congressman na humingi ng pondo sa'yo para sa ang paggawa din ng classroom. Ang problema dito nasa sa'yo. Hindi mo kayang i-handle. Tapos ngayon, ituturo mo mga congressman. Di ba? Continue nga natin. Tanga talaga. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin
ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito. Dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. Alam nyo, ang labo nito eh. Ang labo nito eh. Tingnan nyo. Ganito yan. Pag binigyan ka ng budget ng mga congressman, tapos pinirma ng presidente, ibig sabihin nun, yung budget na sa sayo. Yung pagpapagawa ng classroom, mga kababayan, ang may pinakamay hawak dyan, yung ahensya mismo na binigyan ng budget. So, paano ko nasabi? Sino ba yung haharap sa bidding? Sino ba maghahanap ng supplier? Sino maghahanap ng mga gagawa ng classroom? DepEd gagawa niyan, hindi congressman. So, paano hahawakan ng congressman yung pagpapagawa ng classroom, yung bidding, idadaan sa DepEd? Nakuha niyo yung point, mga kababayan. Ang labo po na sinasabi ni Sara Duterte na yung may hawak ng budget ng DepEd ay yung Kongreso. Kasi in the first place, yung paggastos po ng budget, dadaan po sa DepEd lahat yan. Yung procurement, dadaan sa DepEd yan. Hindi mako-construct po ang isang building kung hindi po dadaan sa DepEd. Hindi makakapaghanap ng supplier at ng construction company kung dadaan sa DepEd. So, anong alam ng congressman at never po pipirma ang congressman sa mga procurement ng DepEd? Nakuha niyo yung point, mga kababayan? Parang ang labo na sinasabi ni Sara Duterte eh. Na yung pagpapagawa ng classroom, kinuha ng congressman. Ang ending naman nun, yung proseso ng paggawa ng classroom, DepEd po gagawa nun eh. Hindi pwede congressman gagawa nun kasi ang congressman po, hindi po nagpapagawa ng classroom yan. Pwede sila mag-donate by their own money. Pwede, alam ko pwede yan eh. Di ba? Pero yung magpapagawa ka ng classroom, idadaan mo sa DepEd, hindi po yun. Kasi walang pakialam ang mga congressman sa procurement po ng pagpapagawa ng classroom. Pero whatever, mga kababayan, ang point dito, sa 6,000 na classroom na gusto mong gawin, 100, ilan yun? Sabi niya? 192 lang po yung napagawa mo. Yung kapalpakan mo, pinasa mo sa iba. Ugaling brat talaga yan. Ganyan po yung ugali po ng brat, ng spoiled brat. Yung kasalanan mo, yung pagkukulang mo, pinapasa mo sa ibang tao. Di ba? Continue. So may iintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Bobo talaga to, no? Halimbawa, taong 2024. Kung makikita niyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Tapos, ano nangyari? Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. Di lumaki. Di lumaki yung budget mo. Lumaki yung budget niya, di ba? From 19 million, naging 24 billion. Tapos? So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. Wala nang lumaki yung budget mo. So? At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila
ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. Tapos, So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. bobo rin talaga. So, sige. Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon. O yan na. So ngayon, meron palang, o sige sabihin na nga natin. O sige, merong budget sa classroom. Sa papel. Kahit anong mo, Sara Duterte, ang point dito, may budget ka pala, pero bakit 192 lang yung classroom na napagawa mo? May budget ka na pala, di ba? At nagbigay yung mga congressman sa'yo na ito yung mga priority natin mga classroom. Bakit 192 pa rin yung nagawa mong classroom? Di ba? Doon pa rin babagsak eh. Pagdating namin sa Senate, nakita yun ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Alam nyo kasi, okay, parte ng proseso po yun mga kababayan. Okay. Kaya nga nagkakaroon ng hearing eh. 'Di ba? So ngayon kung mayroon kang hindi gusto sa ginawa ng congressman, so kailangan mong ipagtanggol yung budget mo. Natural yun mga kababayan, natural po yun. Ganun po sistema natin. So yung simpleng bagay mga kababayan na pinagdadaanan ng budget na yan, na dapat pinagtatanggol mo, hindi ka pa umattend. So ang ginawa mo, imbis mo na umattend ka, sa doon mo sabihin yung concern, ang ginawa mo, sus mo pa yung congressman. Di ba kaya ka nga attend ng budget eh? So ang tanong dito, ba't di pumayag? So hindi mo pala gusto. So ngayon, ba't di mo pinagtanggol? O ngayon, pagkakataon mo pagtanggol yung nangyari sa'yo nung nakaraan. Mga kababayan, trabaho pa ng congressman yan. Power of the purse. Kung ikaw is kang deputy secretary, mas alam mo kung saan dapat ibibigay ang paggagastos ng budget. Mas alam mo dapat. So ang problema mo, hindi mo alam. Kasi kung alam mo, sana napagtanggol mo sana ng maayos. Di ba? So ngayon nalabas dito yung buong kwento, yung budget, hindi ikaw gumawa. Di ba? Pinagawa mo sa congressman, lumalabas dito. Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget. Okay na yan, walang kwenta to. Okay na yan. Ay, ewan ko ba, makasakit ang ulo ko dito, no? Okay. Pero mga ka-streetwise, so maraming salamat sa inyong lahat, no? So kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa posibleng graph case nga po nakakaharapin ni Sara Duterte. And actually, sa mga nakita natin dito, babayan, no, yung kapakan mo ni Sara Duterte is pinasa niya po pinasa niya po yung responsibilidad sa ibang tao. So, ibig sabihin nun, ugaling brat po talaga ito.
Brat talaga, brat. Di ba? Ayaw mong tawagin kang brat, pero brat ka talaga. Kaya na, maraming salamat sa inyo. So, kita na tayo siguro mamaya.